Electric fan po na wala ng power, walang ugong ang motor. Subukan po natin. Sasaka muna yung ilaw. Ayan, tapos electric fan. Ayan mga ka-repairman, ito po yung cord nya. Number 1, number 2, number 3. So ayan mga ka-repairman, wala po talaga. Kahit ugong ng makina, wala po. Ito lang gagawin natin mga ka-repairman kapag walang ugong ang motor. So ayan, no? Ayan mga ka-repairman, kita po ba? Ayan, unang step na gagawin mga ka-repairman kapag walang ugong ang motor, ibig sabihin po, thermal fuse po ang sira. Ayan. So ayan po, no? Kapag po thermal fuse ang sira, paano mo nalaman kapag thermal fuse ang sira? Ito po, gamit tayo ng tester. Select po ng X1K. Ayan, X1K po, dapat meron magre-reading. Ayan, sa plug lang mga ka-repairman. Plug na tinitest. Ayan. Sa magkabilang plug. Ayan. Tapos, X1K. Isilak po ng volume. Wala po. Ayan. Ibig sabihin, sira po yung thermal fuse. Ngayon mga ka-repairman, ito po gagawin natin. Paano lagyan ng thermal fuse. Huwag po kayo mag-bypass. Delikado po yon. Baka masunugan po kayo. Ayan. Ito po yung isang wire na to. Isang linya. Yung black. Alisin po natin. Ayan. Ito pong black na to ay galing po sa plug, pati yung white. Plug po yan, saksakan. Yung black and white. Ayan. Yung black and white, saksakan po yan. Para lang mas malinaw po, no? Para lang mas maintindihan ninyo. Ayan. So, yun po, no? Itong isang wire na to, mga ka-repairman, yung common ng motor ay hindi na magagamit to. Ngayon, putulin po natin. Dahil nga hindi na siya magagamit. Ayan po, inalis ko na siya. Ayan, maglalagay po tayo ng thermal fuse. Ito po yung nasira niya, thermal fuse. Na 100 degrees Celsius, 2 ampere. Ayan, yung ginawa ko po rito, ay binalot ko siya ng electric tape magkabila. Ayan. So, ito po yung thermal fuse nasa gitna. At nilagyan ko ng tape magkabila, nilagyan ko ng wire. Okay mga ka-repairman? Ilagay ko po rito. Tapos, i-tape po natin. Ayan, tinape ko siya mga ka-repairman, tapos i-cable tie ko siya. Ikakabit ko po dito sa housing ng motor. Ayan, isam ko po yung camera. Ayan. I-cable tie ko po rito sa mismong housing ng motor. Para kapag uminit po yung motor, hindi na siya umiikot pero naka-power on, sobrang init po yan. Kusang masisira ang thermal fuse. Ayan. Cable tie lang po natin, yung makapal ng cable tie. Para hindi agad matanggal. Nasa gitna po yung thermal fuse. Sa gitna po natin lalagay yung cable tie. Ayan. Ayan, putulin po natin. Yun. Tapos mga ka-repairman, next step, idugtong po natin sa linya ng capacitor, yung isang wire. Ito po, yung naka-cable tie kanina. Ito yung thermal fuse. Idugtong ko lang sa linya ng isang capacitor. Ang ginawa ko mga ka-repairman, ito ay nilagyan ko na siyang balat. Ayan po, nakabalat na siya, oh. Para mabilis po tayo. Ayan. Mga ka-repairman, dito po siya ilalagay sa isang connection ng capacitor na wire. Ayan. Malalaman po natin kapag ang ikot ay baliktad, ililipat lang po ito dito sa kabila kapag ang ikot ay baliktad. Ayan mga ka-repairman, no? I-volume ko na siya na number 1. Ngayon, saksak po natin. Ayan mga ka-repairman, no? Umikot na po siya, umikot na, pero ang ikot ay baliktad. Ngayon po, ililipat ko lang ang linya ng ito, yung wire na to sa kabilang linya. Ayan, ganyan po mangyayari kapag ang ikot ay baliktad. Ililipat lang po sa kabilang wire, sa linya ng capacitor. Ayan, ibig sabihin po, okay na po yan. Ayan mga ka-repairman, no? Lagyan ng tape yan. Pero subukan po natin para mas mabilis po tayo. Ayan. Okay na po siya mga ka-repairman. Number 1 po yan. Ayan, number 1. Ayan po, malakas na siya. Oh. Lakas po ng ikot.
So ayan mga ka-repairman, no, kapag walang power ang inyong electric fan, walang ugong ng motor, sira po ang thermal fuse. Ganyan lang po gawin ninyo. Huwag po kayong magrekta, huwag po kayong mag-bypass. Napakamura po ng thermal fuse, 10 pesos lang mga ka-repairman. So ayan po. Ayan, lakas mo ng ikot niya mga ka-repairman. So ayan po, thank you.